Mga kapuso, hindi po biro ang pinagdaanan ng mga taga-Leyte sa bagsik ng Super Typhoon Yolanda. At kahapon nga po ay bandang alas 4 ng umaga nang unang bumayo ang malakas na hangin na tumagal ng hanggang bandang alas 11 ng umaga. Tuloy-tuloy po yan at nakita po natin na binaha ang malaking bahagi ng Tacloban kung saan nga po tayo dumaan para makapunta sa isang live setup sa Maypalo, Leyte. At sa lugar na iyan ay nakita po natin ang ilang labi na mga biktima na inilagay na lamang sa tabi ng daan. Hindi po naging madali ang paghatid ng tulong para sa mga biktima, kundi itong mga residente ay nagtulong-tulong, naghati-hati sa kanilang mga natitirang pagkain upang maibigay po sa kanilang mga kapitbahay. At nakita po natin yung pagtutulungan ng ilang kapitbahay para mabuhat ang isa pong senior citizen na sugatan po ang paa matapos po na mahiwa ng yero sa kanilang lugar. Makikita nyo rin po yung pinsala na inabot ng mga lugar sa Tacloban kung saan yung mga sasakyan nagkapatong-patong, yung mga debris, mga poste ng kuryente, mga puno ay humarang po sa mismong mga kalsada na nagpahirap sa mga residente rin. At ito po ang nakikita natin ay pagkuha, sarili pong pagkuha sa labi ng mga biktima. Ito po ay isang ama na nag-akalang magiging ligtas sa isang evacuation center yung kanila pong mga anak. Pero pinasok po ng tubig ang evacuation center na kanilang pinuntahan, na lock po yung pinto, hindi nakalabas yung mga bata dahil po nakagrills yung mga bintana at nalunod po ang mga biktimang ito. Makikita nyo po yung mga sasakyan na tumagilid, tinagilid po yan ng malakas na hangin at mismong mga malalakas na agos ng tubig. At ito po, isang grocery po yan na pinagnakawan ng mga residente dahil po sa kagustuhan nilang makakain. Looting po ang naging matindi kahapon na ating nakita at hanggang kaninang madaling araw nga po ay nakakasalubong natin yung mga residente na mismong nanggagaling pa o naghahati-hati sa mga nakuha po nila sa iba't ibang mga mall, sa iba't ibang mga tindahan ng pagkain. Pero hindi lang po yan ang pinasok ng ilang mga residente dahil mismong mga kung ano na sanglaan, tindahan ng cellphone, ATM machine na binabaklas. Yan po ang ating nakita, mga fast food. At ipapakita ko po sa inyo yung napakarami pong sulat ng ating mga kababayan na atin po na nakita dito sa may o nakausap sa may Palo, Leyte. Daan-daan po ito, katunayan po mga kapuso, kahit ano na lamang po yung kanilang mapagsulatan. Ito po isang paper plate, meron pong maliit na papel, meron pong kahit anong piraso. Basta po may papaabot lamang nila, ito pong mensahe para sa ating mga kababayan na kanila po mga kamag-anak. Ilan po sa mga pangalan dito ay babasahin natin, ilan sa mga mensahe. Kagaya po nitong mensahe para kay Harold Gandhi ng Southwestern University, o galing po kay Harold Gandhi ng Southwestern University. We're all okay here in Palo from your dad, Ian Gandhi, please come home. Meron pong number na iniwan, 0926-06258. Harold. Si Harold po yan. Meron din po galing kay Arturo Mina ng Santa Maria, Bulacan. We're all okay from Ivy Mina na nasa Palo. Ang number po niya, 0947-455-3421. At meron din pong kay Neil John Binondo, isang maliit na papel, safe kami dito. Ito pong isang piraso ng paper plate. Mga pangalan po ni Ferdinand Pelayo, Mercedes Pizarro, Amenya Ladrera, Dominic Mendoza, Andrea Chio. Huwag kayong mag-alala, okay kaming lahat dito. At meron po, isa na lang po ito, isang halimbawa, mula po sa mga estudyante ng UP Antique students ay lahat po sila ay naka-survive. Ilan po mga pangalan dito nakasulat. At meron din po tayo nakausap isang grupo po ng mga UP students, UP Manila Health Sciences na nakabase sa Palo, Leyte. Nais po nilang ipaalam na lahat po sila ay nasa maayos na kalagayan. Naku, Jiggy, ang dami mong naibit-bit pa uwi at talagang hahanap tayo ng paraan para maipaabot ito sa lahat ng kailangan maparatingan ng mensahe. Pero Jiggy, nakita namin yung naging karanasan mo, lahat ng video na naibalik mo. Pero yung sa pag-alis mo, Jiggy, kamusta na sila? I mean, nasa mga evacuation center pa rin sila? Although sabi mo kasi yung iba talagang wala na. Oo,
karamihan dun sa mga residente na nakita natin, binabalikan yung mga lugar nila. Kasi yung evacuation center na pinupuntahan nila, yung iba bumagsak, yung iba pinasok ng tubig. Kumbaga hindi rin sila ligtas doon sa mga public schools, doon sa mga parang convention center o di kaya mga gym na malalaki doon. At sinusubukan nilang bumalik doon sa kanilang mga lugar kahit dapa na, wala na talaga natira. Basta may maupuan, may tarapal na may tatakip, yun ang ginagawa nila. Ang problema ngayon dahil sa bagal ng dating ng relief goods ay looting. Nagre-resort po sa looting, mga kapuso, itong mga kababayan natin at kung anong mabuksan nila, grocery, tindahan na maliit, bakery, talagang winawasak nila yan para makakuha ng pagkain. Kagabi nga po, mga bandang 3:00 o kanina mga bandang 3:00 sa madaling araw, may nakunan po tayo na isang grupo ng mga kabataan na pinaghahati-hatian yung nakuha nilang soft drinks mula sa tindahan ng isang donut. At ito po isang halimbawa, yung grocery po na yan, meron pa huyang gwardiya na bumabaril habang kami po ay nakapwesto dyan, nagwa-warning shot para paalisin yung mga yan, pero hindi rin po napapigil. Napapigil at bandang huli nga po ay nakita natin na may isang lalaki dyan na nagbitbit ng cash register ng grocery na yan. Pasensya na po, hindi ko napigilan sarili ko dahil ibang klase na yon. Talagang tahasan na pagnanakaw na yung ginagawa niya. At sinita ko yun, na ibalik yung cash register na yun. Pero kasi yung pagkain, parang maintindihan natin kasi wala silang ibang mapagkunan, di ba? Pero halimbawa, ikaw, Jiggy, kinukwento mo, no, yung pagpunta nyo lang sa SETA para maiparating yung mga mensaheng ito, yung mga images na ito, 6 na oras yung nilakad nyo. Tapos sabi mo, hindi pa kayo doon nag-stay, kailangan yung bumalik kasi walang lugar na mapag-overnightan. Tama yun, dahil ang nangyari po ay mula Tacloban, nilakad namin, sinalubong namin yung mga baha, putol na poste, yung mga kable na nakakalat, inabot kami ng 6 na oras para makaabot po ng Palolete. Pero pagbalik po, after po namin mag-live sa lugar na yan, sa Palolete, yung background ko po dyan ay cathedral, dyan po inilatag. Ang target namin, matulog na sa loob ng simbahan. Ang problema, yan yung pinaglagyan nung labi ng mga biktima na nakukuha sa Palolete. So mga mahigit kumulang po, mga 2 po yung nakalatag dyan. So minabuti po namin na bumalik ng Tacloban at 6 na oras din pabalik. Friday yun. Ng gabi ha? Madaling araw. Gabi hanggang madaling araw. Biyernes po yun. Pagdating ng Sabado, yung nag-live po ako ng 24 oras kahapon, naglakad ulit kami ng 6 na oras. At kung meron ho kaming maarkila na motorsiklo, sa mga bahagi na may nakatumbang poste, binubuhat namin, inaangat namin yung motor na yun para maitawid. Pabalik, 6 na oras Ganun ulit. Nako, Jiggy, nagpapasalamat syempre kami, naligtas kayong lahat, pati yung ibang mga miyembro ng media, no, na kasama mo doon na nag-cover. Pero yung isa rin, gusto ko sanang tanungin, no, at yung naalala ko kasi, parang yung sa pag-alis ninyo, kasi parang paunti-unti, sabi mo nga, no, yung pagdating ng relief goods, pati na rin yung ating mga opisyal, dahil wala silang paraan para dumating at tumulong. Halimbawa, yung process of identification ng mga labi, hindi pa naumpisahan yon? Oo, hindi pa naumpisahan kasi ang naging problema, kumbaga wala ding mag-identify sa panig ng mga kamag-anak. Ang suspecha nga po namin dito, baka po may mga komunidad na yung buong pamilya ay natabunan o nasawi, kaya walang nag-identify. Yung pinakaunang grupo ng mga labi ng biktima namin nakita sa ibaba lang ng hotel, coastal area, 11 agad yon. 1 bata, 10 mga nakatatanda. So, yung Philippine Red Cross na mga volunteers, sila na lang yung kumuha at kinabukasan, dahil walang body bags, walang rumesponde na ibang tulong, nandun pa rin. Second day, nandun pa rin yung labi ng mga biktima. Ganon din dun sa ibang mga area. Ang napuna ko lang, yun talaga observation ko. Sana naging template, yung naging kalamidad sa Bohol ng mas mabilis na pagresponde kung ano mang paraan. Kasi sa pagkakataong ito, nauwi pa sa looting,
pagnanakaw po ng mga establishmento, ito pong kakulangan sa pagkain at pangangailangan ng ating mga kababayan. Although, sa pag-uwi mo ba, Jiggy, may mga nakasalubong kayong mga rescue teams or mga nagdadala ng relief goods na papunta naman sa Tacloban? Kasi yung pauwi nyo, hindi ka rin nakalipad from Tacloban, tama ba? Pumunta pa kayo ng Cebu, tama ba? Nakalipad kami from Tacloban gamit ang C-130. Pero Cebu muna, pagdating po namin ng Cebu, nandun po yung nagkakarga naman ng mga pagkain, tubig para dalhin sa Tacloban. Pero sa dami ng mga biktima, kumpara po dito sa mga ipamimigay nila, masasabi ko po talaga na konting-konti. Maari 2-3 barangay para sa isang araw. Hindi kaya sa buong Tacloban, hindi kaya sa katabing bayan ng Leyte, at hindi pa po napapasok yung bayan ng Tolosa, Tanawan. Sa Tanawan, sinasabi po ng mga residente doon na may 500 na labi ng mga biktima. So, napakalawak ng pinsala na hindi pa naabot ng mga otoridad. Nako, Jiggy, I'm sure marami pa tayong pwedeng pag-usapan, no, at ipapahatid natin yung mga mensahe yan. At yung itong mga binitbit mo, no, i-organize po natin yan at yung mga sulat, yung mga mensahe, at makikita yan sa GMA News Online at i-anunsyo po namin kapag handa na ang mga ito.